mabigat pala. May laman kasi na ho yan, ma'am. Pag nagkakaroon na ng laman, bumibigat na. Yeah! Mabigat, ah! Diyos ko, good luck naman sa akin. Sa panibagong food adventure natin sa Pinasarap, susugod tayo sa pamilihang bayan kung saan masusubok ang aking husay sa pakikipagtawaran. Ay! Ito po yung lawlaw. Yes po. Ang dami! Magkano to, kuya? 400 itong buong to? Eh, gabi, ang dami naman. Mapapalaban din ang aking mga braso sa pagsisibak ng kahoy. At syempre, lulusong din tayo sa dagat. Ayan na, may mga huli! Yoo! Tingnan mo, ang dami naming huli! Pinong-pino, no? Ang daming pangkari-kari! There you go. Okay. May kakasa rin sa matinding hamon sa bagsakan ng mga seafood. Ayun na ang pwesto. Baka puso isipin nyo. Para kung may dala na dumbbells. 19 kilos ho. Ang Kapuso Hank na gabi-gabing napapanood sa crime drama series na Widow's War. Tama na! Tama na! Tama na! Ha? Ano? Oh. Si Brent Valdez. Kaya pala malalaki ang katawan ng mga kargador dito dahil ganito kabigat ang kanilang binubuhat sa araw-araw. Ah! Ayan na! 15 minutes pa lang, pero tingnan mo, oh. Grabe, nanilaw na siya. Ah, natural yan. Walang food coloring. Matakam. At mabusog. Wow, sarap. Lasang-lasa mo yung tinapa. Sa masasarap at ipinagmamalaking putahe ng Rosario, Cavite. Isa ang Rosario sa mga coastal town ng Cavite. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga taga rito. Ang libu-libong mga isdang nahuhuli, sinusupply nila sa mga katabing bayan. Andito ako ngayon sa Rosario Public Market. Malapit ito sa Rosario Fishport, ang pinakamalaking fishport o bagsakan ng isda sa buong probinsya ng Cavite. At ngayong araw, ang gagawin natin ay mamamalengke po tayo. Maghahanap tayo ng alamang at saka ng isdang pwedeng gawing tinapa. Lawlaw at saka galunggong. Ang ginagawa na lang pang tapa. Ah, so yung salinas, hindi siya uri ng isda. Hindi po. Yung lugar po yun. Dito po yun sa Yun yung Rosario. lugar. Salinas ang lumang pangalan ng bayan ng Rosario. Nanggaling ito sa salitang Espanyol na sal, na ang ibig sabihin asin. Yung uri ng isda na ginagawang pang tinapang salinas ay Ano, lawlaw po. lawlaw. Isda lawlaw? Lawlaw. Saan may lawlaw? Ha? Ate, may lawlaw kayo? Ito po yung lawlaw. Yes po. Ah, ito yung ginagawang tinalapang salinas. Ah. Sariwa po to from Cavite City. 1 kilo po. Okay, bongga. O, dagdagan mo. Bongga! Thank you. Saan yung alamang? Ayan pali. Isa lang, kuya. Pang pinakbit lang. Magkano to? 50 po. 50. Tapos magkano to? 350. Yeah! 350! Oh, ito na, kuya. Yun na. Thank you. Salamat po. So, sa halagang 440 pesos, meron pa akong sukling 60 pesos. Nakabili na ako ng tinapang salinas, isdang lawlaw na pang tinapa, at saka alamang. Hindi raw mawawala sa pamilihang bayan nila ang bagoong alamang. Ang bahaging ito kasi ng Manila Bay na malapit sa Rosario, mayaman sa alamang. So, dito sa Rosario, Cavite, isa sa mga kabuhayan ng mga tao dito yung paggawa ng bagoong. Opo. At ngayon, mangunguha kami ng alamang
gamit ang Sakam. sakag. Opo. Sakag. Ganyan lang. Ah, okay. Bago tutulak. Itutulak natin. Dandahan. Dahan-dahan lang. Meron pong nasakit po sa leg. Para pala tayo nag-aararo dito ah. Sino ba sasakay dyan? Hindi po, ma'am. Sure kayo? Opo, ma'am. May dalawang uri ng alamang na makikita dito sa dagat. Yung pinong-pino at saka yung dumalaga. Yung dumalaga, yung medyo mas malaki na siya ng kaunti. Tapos yung pinong-pino, yung talagang parang Parang lamok. invisible pa siya. Parang Parang lamok po, kasing ma'am. laki lang daw ng lamok. Kaya, ma'am. Ang alamang o asetes sa Ingles ay isang uri ng maliit na hipon. Karaniwan itong nakikita sa mababaw na bahagi ng dagat at nagtatago sa ilalim ng buhangin. Ayun na, meron na! Ayan, kulay O may na. laman na! So ang susi sa pagsasakag, kailangan, una, mahanap mo muna yung lugar kung saan marami pang mga alamang. Tapos, pag nilagay mo na yung sakag, dapat dahan-dahan lang yung lakad. Para talagang masuyod mo siya talaga. Ang sakag na tradisyonal na kagamitan sa pangunguha ng alamang gawa sa dalawang mahabang kawayan na may pinong lambat sa gitna. Ah, mabigat pala. Oh, yan, ma'am. May lamang kasi na ho yan, ma'am. Pag nagkakaroon na ng laman, bumibigat na. Yeah! Mabigat ah! Yan, ma'am. Ano na natin? Basahin na natin mo muna, ma'am. Bigyan na natin. Yan na, may mga huli! Yun! Tingnan mo, ang dami naming huli! Ano? Pinong-pino, no? Oo. Ang daming pang kare-kare! Okay na tayo! Alright! Ito na yung mga nakuha nating alamang na ginawa na nating bagoong at pag may bagoong, gagawa tayo ng pinakbet. Kasama ko dito si Ate Josie, ang expert sa paggawa ng pinakbet dito sa Rosario, Cavite. Take it away, Ate Josie. Igigisa muna ang bawang, sibuyas at kamatis. Okay, ayan na yung kamatis. Ayan, gusto ko sa pinakbet yung maraming kamatis. Kabilin-bilinan ng aking mahal na asawa. Mahal, pag magluluto ka ng pinakbet, kailangan yung maraming kamatis para mas masarap. Mas malasa. Mas malasa. Kahit anong kasalanan ko, pag nagluto ako ng pinakbet na maraming kamatis. Tanggalatang galit. Oo! Sunod na igigisa ang bagoong alamang at saka titimplahan ng seasoning. Pwede na rin ilagay ang kalabasa, okra, talong, sitaw at ampalaya. Saka ito lagyan ng kaunting tubig at pakuluin ng 5 minuto. Kapag malambot na ang mga gulay, pwede nang idagdag ang piniritong taba ng baboy. Makalipas ang 5 minutong pagpapakulo, ready to serve na ang pinakbet. Tikman natin. Panalo. Ganito yung gusto kong pinakbet. Saktong-sakto yung alat, tsaka yung asim. Kasi nilagyan niya ng maraming kamatis. Pero, nilagyan din niya ng bagoong. So, yung bagoong niya, hindi malansa. Dasa mo yung alat, pero hindi malansa. Sarap. Mapaparami ako ng kanin. Ang nabili ko namang tinapang salinas kanina, kilalang produkto ng Rosario. Tinapahan ang tawag sa lugar kung saan nila ito ginagawa. At sa tinapahang ito, may mga hamon daw na naghihintay sa akin. Ang unang proseso ng paggawa ng tinapa ay magsibak ng kahoy kasi para makuha mo yung smoky tinapa flavor, kailangan talaga niluto mo siya sa kahoy.
Take note, ito pong mga kahoy na to ay mga sanga-sanga lamang so wala pong pinatay na puno para gumawa ng tinapa. Ay, hindi ako marunong. Ay, shucks, pwede bang ganon? Kailangan ata may galit. Diba? Pwede pala itong stress reliever, ano? Paano ba to? Parang wala. Matigas to, Call a friend. Mali ba ginagawa ko? Ano ba dapat? Ay. Eh di ikaw na. Lakas mo. You're my hero. You're my hero. Diyos ko, good luck naman sa akin. Kayo lahat! Wisit kayo! Galit! Ngayong meron na tayong panggatong, pwede na nating simulan ang paggawa ng tinapa. Ang proseso, abangan mamaya. At dahil napakahirap palang magsibak ng kahoy, ginutom ako kaya magluto muna tayo. Sa pagluluto ng palabok sauce, igigisa muna ang bawang at sibuyas. Lalagyan natin ng giniling. Luto na yung Lagyan ito ng kaunting tubig at saka pakuluin. Habang hinihintay natin kumulo at lumambot yung karne, hahaluin na muna natin ito. Ito po ay harina. Sabihin niyo po kapag stop na. Sige pa po. Haluing maigi hanggang sa matunaw ang harina sa tubig. Smooth na smooth talaga siya. Yung wala talagang buo-buo. Kapag kumulo na ang giniling mixture, pwede nang timplahan ng patis, paminta, at seasoning. Sunod na ihahalo ang atsuete oil na siyang magbibigay kulay sa ating palabok sauce. Lagyan na ng tinapa flakes, chicharon, at harina mixture. Okay na. Okay na. Katry lang natin ito. Haluin lang ito hanggang sa lumapot ang sauce at huling ilalagay ang itlog. Kapag luto na ang sauce, pwede na itong ibuhos sa noodles at lagyan ng iba pang toppings. Maya-maya pa, pwede nang tikman ang pansit palabok na pinasarap ng Salinas Tinapa. Alright, tikman na natin itong palabok. Na maraming tinapa. Kasi may tinapa dun sa sauce, tapos may tinapa pang toppings. Wow, sarap. Lasang-lasa mo yung tinapa. Pero hindi siya malansa. Saktong-sakto lang yung balanse nung asim nung kalamansi at saka yung alat-alat ng tinapa. Sarap. Katabi ng pamilihang bayan ang Rosario Fishport. Para bisitahin yan, sasamahan tayo ng isang kapuso hunk. Hindi niyo po ako pwede palayasin dito. Mapapanood siya sa crime drama series tuwing gabi na Widow's War. Ang walang inaatrasang hamon, si Brent Valdez. Ayan mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Rosario Fish Market dahil dito dinadala yung mga fresh na isda pagkahuli nila. So tara, samahan niyo ako para maging kargador for the day. Dito yan sa Pinasarap. Let's go! Okay, start na tayo. Mga bros, ito ba? Ililipat yan, boss? Hindi. Ito lang. Ayan, ito yung mga nahuling isda, Fresh na fresh, buhay pa. Dito, hawak. Dito. Di ba? Okay. There you go. Okay, tara.
buhatin na natin. Saan ito dadalhin? Sige ho, sige ho. Umaabot mula sa 10 hanggang 15 tonelada ng isda ang ibinabagsak sa fishport na ito araw-araw. Isa rin ito sa pinagkukunan ng mga isda ng mga kalapit probinsya tulad ng Batangas, Laguna at Bataan. Marami pa tayong bubuhatin, so tara, balik tayo ulit doon. Let's go! Grabe ang energy mo, Brent. Buhat kung buhat. May next round pa yan. Kaya mo pa ba? Ito na ang isda! Ohoy! Okay, buhatin na yan, buhatin na yan. Baka mabuhos. Anong tawag sa ganyang isda, boss? Sapsap. Sapsap. Oo. Ang tawag dito ay sapsap. Ito daw ay sapsap. Ayan, mukhang masarap to kapag may sabaw no? Yun, okay. Ayan, lagyan muna natin yung mga balde-balding sapsap. Sapsap po, Tama. Yun. Iuwi na namin to. O, yan. Wala pa po set, ha? Pero natama na sa taas, daw na. Okay. Araw-araw ho, ganito ang ginagawa nyo, no, boss? Tuwing anong oras ba kayo nagsisimula, boss? Alauna. Nagbubuhat na kayo. Yun, Yan, bagong deliver, mga boss. Okay. Ibaba na natin yan. Dito na ako tumira, no, boss? Saya, Oo, fresh lahat ng mga isda, Meron akong challenge sa'yo. Ayan, ano ba yan? Meron akong tuna doon. Pwede mo ba buhatin? Oo naman! Okay, let's sige. go! Tara, let's go! Okay, ma'am. Okay na to. Ito na ba yun? Okay, Okay! Kunin na natin yan. Okay, boss. Yun, napakalaki nitong isdang ito. Grabe! Ilang kilo ho ito? Mga 19 kilos. Mga 19. Okay. Sobrang laki. Mga 19, 20. Napaka-fresh. Amoy na amoy mo pa siya. Talaga, siyempre. Oo. Nasa Cavite ka nasa Rosario Cavite ka. Oo. Kaya pala sa makakain yung isda, di ba? Oo, dito napaka-fresh sa Rosario, Cavite. Tara, dali na natin to sa iyong tindahan. Let's go! Saan ang pwesto nyo? Ayun na ang pwesto. Baka puso isipin nyo, para kung may dala na dumbbells, 19 kilos ho. Saan ho dadali nito? Ayan, kikinuhin. Ayan, okay. Woo! Dito ho, ibababa. Okay, ibababa na natin. Ang saya. Kaya pala malalaki ang katawan ng mga kargador dito dahil ganito kabigat ang kanilang binubuhat sa araw-araw. At ito na, makikita nyo mga kapuso, napakalaki ng mga isda na nandito. Totoo ngang sakalam itong si Brent dahil ang Cargador for a Day Challenge easy. Kaya naman pagkatapos sumabak sa matinding buhatan sa fishport, deserve mo ang masarap na reward. Sa kawali, pagsasama-samahin ng yellowfin tuna, luya, bawang, sibuyas, paminta, suka at tubig. At saka ito pakukuluin ng 10 minuto. Napakasariwa po ng Napakasariwa ng isda. Binuhat ko yan kanina. Grabe! Ilang kilo ho ito? Mga 19 kilos. Mga 19. Okay. Mabigat, 19 kilos. Pwede na po natin ilagay yung ating sili. Ayan na, sila na. Amoy mo na siya ngayon pa lang. So tatakpan po natin uli another 5 minutes po. Makalipas ang 5 minuto, pwede nang ilagay ang gata. Pakuluin ulit ito. Sunod na ihahalo ang pechay at talong. Kapag lumambot na ang gulay, pwede nang lantakan ang ginataang yellowfin tuna. Ayan. Okay. Ito na ang ginataang yellowfin ni Kuya Jimmy. Tikiman na. This is it. Malalasahan mo yung ginataan at lahat ng mga ingredients na nilagay. So, kuha pa tayo nitong
talong, pechay. Para mag-match. Masarap to pananghalian. Tapos samahan mo ng kanin. Ulala! There you go. Fresh. Worth it yung pinagdaanan natin kanina sa pagbubuhat dahil napakasarap ng kinakain natin ngayon, mga kapuso. Naku Brent, patikim pa lang yan. Hindi pa tapos ang hamon namin sa iyo sa Fishport, balita ko ang gagawin mo may kinalaman sa pagiging fresh. Ano nga ba yan? Para mapanatili ang pagiging fresh ng mga isdang to, syempre, kailangan natin ng yelo. Yelo! Ang laki ng yelo! Kaya ngayon, tutulungan tayo ng ating mga tropa dito kung paano ba hinahati itong yelo na to para mapanatiling fresh ang ating mga isda. Kaya tara, samahan niyo na ako! Let's go! Oh, boss! Ayan, boss. Maru, ano yung proseso natin bago ibenta itong mga yelong ito? Muna boss, ice pick muna boss. Ice pick muna. Yan ang ice pick. Yan ang nakikita nyo. Para mahati siya. No, tama? Mahati. Hanggang sa maliit-liit, tapos depende kung magkano yung bibilhin. Tama ba? Okay, sige, try nga natin. Ito na, ice pick na to. Dito naman. Parang sobrang professional mo ng mga ice pick, no, Maru? Mahirap pala itong gawain na to. Kailangan madiin. Nag-ano-ano. Ayan, nahati na. Okay na. Ayan, may bumibili na ng yelo, mga kapuso. So, ilan ho ang bibilhin nyo, boss? 1.8 lang, 1.8. 1.8 lang. Okay, Maru, paano ba ang 1.8 natin? Ayan, yan ang 1.8. Itong isang buong blocking to, Maru, magkano yan? 480. Kapag 1.8 lang, 60 pesos. So, tutulungan natin si boss. Anong pangalan niyo, boss? Dio. Ayan, boss Dio, tutulungan na kita. Ayan, mga kapuso, meron tayo ulit bagong delivery. Dali na natin to. Saan natin dadalhin to? Saan to, Jerome? Okay, magandang umaga. Yan, ibababa na natin. Yan, okay. Ayan, let's go! Yan, dito na. Okay, salamat, tol, ha? Salamat. Para patunayang fresh na fresh ang mga isdang mabibili sa Rosario Fishport, may ihahanda si Brent na putahe na siya mismo ang naghakot kanina. Anong isda ba yan, Brent? Ayan, mga kapuso, kung nakikita nyo ngayon, eto na yung nakuha natin kanina sa Rosario Fish Market. At ang tawag nila dito ay sapsapo, no? Ayan po, sige, simulan na natin to, Ate Rowena. Sa kumukulong tubig, ilalagay ang kamatis, calamansi juice, asin at seasoning. Pakukuluan ito ng 3 minuto at saka ihahalo ang siling haba at isdang sapsap. Pakuluin lang ito ulit ng 10 minuto. Maya-maya pa, pwede nang ihain ang pinangat na sapsap sa kamatis at kalamansi. Ito, tikpan muna natin yung sabaw niya. Super inviting. Tama lang yung asim niya. There you go. Very refined yung lasa niya. Yung intention ng paglagay ng tomatoes, yung sili, lahat siya malalasahan mo pagka tikim mo nitong sapsap. And it feels like your home. I love this. It's a yes for me. Pagkatapos mapasabak sa pagsisibak ng kahoy,
Ready na kami para simulan ang proseso ng paggawa ng tinapang salinas. May 4 na proseso sa paggawa nito. Una, lilinisan o babanlawan ng mga isda. Sunod naman ang brining process, kung saan pinakukuluan ng isda sa tubig na may asin. Dito gagamitin ang sinibakong kahoy. So yung mga isda na lawlaw, nilalagay dito. So super alat nito. Opo. Sunod namang ibibilad ito sa araw. Pagkatapos nilang mabanlian yung mga isda, isasalansan nila ng ganito dito. Tapos para lang mabilad ng kaunti. madry lang po. Madry lang, para lang yung moisture mawala. Ito na yung mga pugon. Wow! Oh my gosh. At ang panghuling step, pauusukan ito sa pugon. Ayan na! Gano'ng katagal na po ito? 15 minutes. 15 minutes pa lang, pero tingnan mo oh. Nakikita nyo? Parang puro usok eh. Grabe, nanilaw na siya. Natural yan. Walang food coloring. Sige, kuya. Bongga. Sa ating pagbisita sa Rosario, Cavite, Mabigat pala. May lamang kasi na ho yan, ma'am. hindi lang mga sariwang isda at seafood ang ating nakita. Yan na, may mga huli! Yoo! Tingnan mo, ang dami naming huli! Pati na rin ang masisipag na mamamayan ng Rosario. At kung paano nila gamitin ang biyaya mula sa kalikasan para maging kapaki-pakinabang. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, Lasang-lasa mo yung tinapa. Pero hindi siya malansa. ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.